Sa unang laban po ni Magnus at ni Pragnananda dito po sa Norwich Chess 2024, tinalo ni Pragnananda si Magnus sa standard game eh. Puti po si Prag doon, pero ngayon second match nila, itim naman si Prag, puti si Magnus. Babawi ba si Magnus? Yan ang tanong. Aba, ang nangyari po, hindi ko na i-analyze, natabla yung kanilang standard game. So, hindi nakabawi sa standard si Magnus. Pero alam niyo naman, pag natatabla yung laban, saan napupunta yung bakbakan? Sa Armageddon. Tingnan natin kung at least dito ba makabawi si Magnus. Aba, napakaganda po na naging laban. Tingnan nyo pong mabuti. Puti po dito si Magnus, D4 ang ginawa. Knight F6 ang pinawalan. By the way, sabihin ko lang ulit, ang Armageddon po, mas win ang puti. Tabla lang kailangan ng black. Pero pagdating sa oras, 10 minuto ang puti, 7 minuto lang ang black. Okay? So, nag-Knight F6 po, Bishop F4, tinirahan lang ng London ni Magnus, D4 lang, E3, Bishop F5 din, ginaya si Nipor, E6, Knight C3, Bishop D6, pinalit, ayan, binawi ng Reyna yan, and then Queen B3 na tinirahan lang ng B6, nag-Knight F3 develop, nag-castling na, tumira po ng Bishop E2, kinapture lang yung C4, syempre, binawi ng Reyna, and then E6 lang. Para saan? Para hindi makatalon. Si Magnus naman, nag-castling na. Knight BD7 develop. And then Rook D1, mga typical na tira, di ba? Kukontrolin mo yung mga file. Nag-B5 naman si Pragnananda. Tumakbo yung Reyna sa BD. Sabay C5 na matindi. Yan naman, typical din po yan na tira para mawala yung weakness sa C7. Kasi pwede pong mapilahan yan eh. So pagka C5 kinapsure, binawi ng Reyna, persado kasi na-atake yung Reyna, nag-Knight D4, umatras yung Bishop, tumira po ng Bishop sa may F3 na sinagot ng Rook A7, mali. Ang tamang tira daw, for some reason, kailangan makita mo to, ipalit daw ito by playing Bishop here. Grabe, no? Grabe yung engine. Pag kinapure, sabayan lang. Palit-palit lang. Kasi yung Rook A7, na out of place po yung Tori na konti. Tapos ang lakas ng Bishop. Kaya ayaw po ng engine yan eh. Anyway, tumira po ng Rook C1 si Magnus na nag-queen sa G4. At dito, Magnus Carlsen clearly better na. Ayan o, medyo namumuti na yung bar. Pero na-miss niya po yung tamang tira. Kasi ang ginawa ni Magnus, nag-Knight C6 na mali. Okay? Ibabalik ko lang. Ang tamang tira daw po, Queen A3. Para saan? Ang pinaka-threat lang, Knight takes B5. Yun lang. Kasi walang depensa yung Tore. Ngayon, pag umalis ka naman, let's say, pumunta ka dito, kain to, hindi ka naman makabalik or madepensan dahil may Bishop eh. Lamang daw po agad yun, magwa 1 pawn up. Anyway, ang tinira po ni Magnus na Knight C6, unang tingin po kasi, completely winning. Kasi nga, inaatake mo yung Tore, saan pupunta yung Tore? Pag pumunta po yan, let's say dito or dito, may discovery Knight E7 check, bagsak yung Tore. Ngayon, ang only square niya po, di ba, is Rook C7. Ayan, ipakita ko lang. Pag nag-Rook C7, may Knight takes B5 naman eh. O, atakado to. Pag kinapture mo to, Knight check, bagsak yung Tore. Nabubulol pa ako. Pag naman kinapture mo muna to, para walang check, Bishop takes. Tapos pagka-capture mo dito, may F4 naman. O, tapos kainin mo lang daw to. Kailangan po yung F4 kasi may mga Bishop doon para tanggalin yung threat. Pero makakain, o, ayan, libre po yung D7. Ganun ang mangyayari, di ba? Balik tayo doon. O, di ba, kitang-kita mo may ganun. Kaso, eto matindi. Na-miss ni Magnus to, na nakita ni Prag. Knight E5 lang. Bilis tinira ni Prag yan. 3 segundo ata ginamit lang. Matindi yung Knight E5. Binibigay po yung Tore pero hindi mo pwedeng tikman. Kasi po, pakita ko lang ano mangyayari pag tinikman po yan. May Knight takes F3. Saan ka pupunta? Pag pumunta ka dito, example, King H1, tira na nga natin, Knight G4. Ang threat po, mamatiin ka dito. Kahit capturein mo to, mati pa rin eh. Oh. Pag naman, depensahan mo kasi coach. Depensahan mo yan. O, ayan, depensahan natin ng ganun. Uy, may Bishop pala. Balik natin. O, eto na lang pang-depensa natin. Yan, o. Kaso, anong gagawin mo pag sinimplihan ka lang Knight takes? Tapos, ang kusunod ganito. Tapos, mamatiin ka ng ganun. Walang kabuhay-buhay, sir. Talagang mangingisay. Kaya, ibalik natin doon.
Ang tinira po ni Magnus na pilitan, knight takes e5, only way to continue. Binawi po yan ni Prag, nag-a4, ayan, iti-take advantage yung queen side, kinapture, nag-queen lang po sa b6, abay, hindi pa ang binawi, no? So, nag-queen b8, kinapture na po yung a4, nag-h6, pasingaw, bishop e2, pressure po sa a6, knight d5, inatake rin na, umatras lang sa d4, nag-a5, tulak, nag-knight c5 naman, tumira po ng queen b6, at pagka queen b6, nag-bishop ulit sa f3, tumira po ng rook b8, ayan, pinipressure po yung b3 po na kinapture yung kabayo, binawi po ng pawn, and then b3 lang, tamang depensa. So bago po tikman to, kailangan isalba muna yung b2. Nag-rook c7 lang ang pinakaplano po, inaatake yung kabayo. Ngayon, coach, di ba libre pa rin naman? Di ba? Yes, libre pa rin, pero pagka rook b to c8 kasi pressure to, medyo mapapagalaw ka, alanganin po ito eh. Ito, mapipin. Kaya balik tayo doon, Magnus Carlsen, aba, matindi. Tumira po ng brilliant move. Grabe, lupit ni Magnus. Tingnan nyo ginawa knight e6 lang. Pinakain lang po yung kabayo. Anong threat niyan? Mamatiin niya. Kasi anong mangyayari? Unang-una, libre yung kabayo eh. Pag kinapture mo yung kabayo, may kain po dito. Pag binawi mo, bagsak tore. Pag in-between mo naman, unahin natin to, mati ka nga. Anong gagawin mo pa? Para ma-save yung tore mo, inaatake, may threat na mate. Hindi ka din makakain kasi nga, libre nga. Aba, only way, kakainin mo na lang yan. Ganun na nga po yung ginawa ni Prag. Kaso pagka knight takes d4, ang lakas ng Yoka baby dito, sir. Depensado kasi yan. At kung titingnan nyo, ang sagwa ng dalawang pawn structure na yan. Okay? So, ang tinira niya, nag-rook bc8. Umiwas lang si Magnus. Nag-bishop c2. Natinirahan lang ng rook c1. Mali pa nga, ang pinapatira, rook f1 for some reason. Rook f1, and then anong gagawin? Kasi hindi na ito madepensahan. Pag gumanong kakain to, tapos libre. Okay, anyway, rook c1 is okay pa rin naman. Kaso, hindi daw ganun kaganda kasi may rook c5 pandepensa pa. Ang ginawa po nag-bishop d3. Natinirahan ng rook takes c7. Okay, dito maganda. Rook e1 talaga pinapaiwas pag daw ipalit Santore. Anyway, ginagawa ni Magnus yan kasi endgame. Kahit ako yan gagawin ko alam mo yung papalit-palit po lang tapos isa-isahin mo yung pawn kasi weak Anyway, nag-f3. Pasingaw po yan para hindi mabakrak. Makain niya na po yung pawn sa a5. Di makain Lagi may check. So, ang ginawa, nag-rook c5, dumepensa. Nag-king f2, yun. Endgame lang, Nag-h5, king move. Ayan, nakita nyo, ina-activate yung king. Ayun, saka pinalit yung tore. Alam nyo kung bakit? Ito pong knight and bishop endgame, better po ito kay Magnus. Dalawang bagay. Kasi, ito pong pawn, karamihan nasa puti. So, medyo may pagkapad. Pangalawa, yung king niya mas aktibo, layo pa ng king. So, pagka king c1, kinapture po yan, bishop d7, nag-king b2, nag-king f8, and then nag-king c3. According po sa engine evaluation, according sa engine ito, equal daw po, close to equal. Sobrang equal, pero mas madaling laruin yung side ni Magnus. At pangalawang bagay, kahit equal yan, kapag ang oras mo, 1 minuto na lang, tulad niyan, ayan, move 41 By the way, move 41 may additional 1 second per move. 1 second lang. So, move 41 equal pero 1 minuto ka na lang. Tingnan natin kung anong gagawin sa inyo, Magnus. King e7 activating, knight e2 para pupunta yung king sa d4. King d6, king d4 na nga. Tinulak yung pawn, pinalit, kinapture, takes, and then nag-knight lang sa f4. Dinipensahan, nag-h4, ayan. So, ang kailangan mong gawin, unang-una, sa ganitong klaseng endgame, para at least alam nyo, ilagay mo yung pawn mo sa kabaligtarang kulay ng bishop niya. No? Tapos, i-fix mo yung mga pawn niya sa kulay ng bishop niya. Ayan. Kaya bad bishop yan So, ito may ikot-ikot talagang gagawin yan. Equal daw, pero ang hirap depensahan ito. So, nag-bishop a2, nag-g4. Ito ginagawa ni Magnus. Mag-create ka ng pass pawn. Para saan yan? Para pag hindi pinansin, ikaw kakain 1 pawn up. Kaya mapipilitan takes. At ito po yung nakakatakot. At kung titingnan nyo yung posisyon na ito, anong sabi ng engine? Equal na equal pa rin. Equal. Pero ano ang nangyayari?
20 seconds na lang si Pragnananda. Ang simpleng tira lang daw po is tumira ka ng bishop, tabla pa rin daw. Or even though mag-sacrifice ka ng pawn, basta ma-double pawn yan, mawala yung pass pawn, tabla pa rin. Pero tingnan nyo po ang ginawa ni Pragnananda with 20 seconds on the clock. Pinakain yung pawn. Ha? Ano yun, na-time pressure o natakot siguro po sa parating na pass pawn. Di kinapture. Eto, lumamang na naman si Magnus. Lamang pa sa oras. So, tingnan nyo, King E6, tinulak lang. Hindi mo naman pwede ipalit yung kabayo sa bishop. Matatalo ka sa endgame. 1-1 down. So, nag-bishop B3, knight F4, king move siya doon. G5, tumakbo. Mali pa nga doon mga tira ni Magnus. Pero kahit ako, parang looking good na yun eh. Ayan o, lamang na to eh. 1 po na po. Ayan lang, oo. Okay. Kaya mali ito. Ang tamang tira daw is King F8. I'm not sure, pero pag ganun din gagawin, ah. Anyway, tingnan natin, ah. Bishop D3, nag-Knight F6. Nag-King F8, di ba ganun din? Nag-King D6. Oh, nag-Bishop move, ganun din, eh. Nag-King D7. Nag-ganon, nag-ganon. Oh, walang ginagawa. Oh, nag-check, takbo, tulak. Gumanon, lumapit yung King. Gumanon, umiikot yung kabayo. Ayan, dahan-dahan po. Iikot yung kabayo. Pressure yung F7. Ayan, pinapressure yung F7. Pero nadepensahan naman. Kaso, sabi ni Magnus, bulag ako. Bulag ako. Yan. Hindi ko nakikita yung depensa mo. Para sa akin, libre yan. Kinapture pa rin. Pero pagka-capture, binawi po yan ng pawn and tinulakan lang. Napaatras. King D7. Sabay nag-resign. Bakit po nag-resign? Ang mga susunod na tira po, tulak-tulak. Hindi ko alam kung nag-resign to, nanalo sa time. Pero completely winning na si Magnus eh. Ano ba ang nangyayari? Itutulak na nga. So pagkatulak, tulak promote. Yan yung mangyayari dyan. Ngayon sabihin nyo na lang natin na okay, nag-king move. Ay, hindi pwede king move. Check. Siguro dito, ayan, para maiba lang. Tulak dito. Ito kasi gusto ko makuha ang part eh. Yung pagka-promote, takes, ayun, makuha ng opposition. So, yan yung gusto makita. Kaso magki-king E7 pa rin. Tapos pagka-king move mo dito, gaganon. Talagang gagalaw yung king mo eh. Wala kang magawa eh. Tapos makukuha talaga yung pawn, no? Hindi mo madidepensahan yung pawn. Eventually, 2 pawns up, easy win po yan. Kaya Pragnananda, nadali po siya sa Armageddon. Grabe yung ginawa ni Magnus, no? Pag talaga time pressure ka sa endgame kay Magnus, walang equal-equal. Dadalihin ka. Yung nangyari sa kanya kay Hikaru, siya naman yung time pressure dun eh. Wala ding equal-equal, nadali siya eh. Pero galing pa rin ni Magnus. Anyway, hindi ko muna sasabihin yung standing. Baka makagawa pa ako ng isang video mamaya. Pupunta kami ng ng malayo. Mag-out of town kaming pamilya. 3 araw kami doon. Pero I'll try to make a video, dadalhin ko yung laptop ko. So, abangan nyo po yun. Muli ito po yung Coach P. Master Daniel Causo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share. Follow and subscribe din po. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.